Ang bandang Shamrock ay nakilala noong late 2000s na mayagpag ang grupo sa panahon na kung saan ay kaputukan ng alternative music sa bansa. Ang kanilang mga awitin ay palagi nating kasama dahil kung isa ka sa mahilig manood ng teleserye noon sa GMA ay siguradong pamilyar na pamilyar ka sa mga kanta nila. Pero linid sa kaalaman nating lahat, sa kabila ng tagumpay na nakuha nila, napakarami palang rejection ang natamo ng bandang ito. Ang bokalista naman nilang si Mark Tupas ay dumanas pala ng matinding paghihirap sa buhay, na ni sa guni-guni ay hindi mo aakalain na ganon ang kanyang sasapitin dahil talagang sobrang yaman nila noong araw. Pero paano nga ba niya napagtagumpayan ang matinding dagok na dumating sa kanyang buhay? Yan ang ating pag-uusapan. Isama na rin natin kung paano nabuo ang kanilang banda na Shamrock, paano sila sumikat, at bakit bigla na lang umalis ang bokalista nilang si Mark Tupas. Pero bago tayo magsimula ay shoutout sa ating mga tropa na sina John Erwin C. Vitilio, Aris 322 at Lito Sandoval. Simulan natin ang kwento sa bokalista ng Shamrock na si Mark Tupas. Si Mark ay nagmula sa napakayamang pamilya at nung siya ay musmus pa lamang ay itinuturing siyang parang isang prinsipe sa kanilang mansyon. At masasabing wala na itong hahanapin pa dahil halos lahat na yata ay nasa kanya na. Siya ay pinanganak noong ika-26 ng Oktubre taong 1974. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. Si Mark Tupas ay nahilig sa musika dahil sa impluwensya ng kanyang lola na madalas na nakikinig ng mga awitin na sumikat noong 60s. Dahil dito ay unti-unting nakahiligan ni Mark ang pag-awit, kaya naman sa kalaunay nakitaan siya ng talento. Kaya naman siya ay nag-aral ng voice lesson. Subalit sa kanyang murang edad ay nasaksihan niya na ang paghiwalay ng kanyang ama't ina. Labis itong ikinalungkot ng batang si Mark at dumagdag pa ang isang malaking problema ng kanilang pamilya nang magkaroon ng EDSA revolution dito sa ating bansa na sobrang nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Dahil nga sa pagbagsak ng ekonomiya ay nadamay pati ang kanilang negosyo. Unti-unti tuloy na naubos ang kanilang mga ari-arian. Kaya naman sa kalagitnaan ng dekada 80 ay napilitan na silang magtungo sa Amerika upang doon ay muling magsimula. Sila ay nanirahan sa Los Angeles, California noong 1986. Ngunit napakalaki ng pagbabago ng kanilang pamumuhay dito. Hindi nga ito naging madali sa kanila dahil mula sa nakagisnang mansyon ay nanirahan sila sa maliit na tahanan. At mula din sa nakasanayan na mayroon silang tagapagsilbi ay natuto ang mga ito na magtulong-tulong para sa gawaing bahay. At dahil nga hindi ganun kadaling mamuhay sa US, ay napilitan na rin ang magkakapatid na magtrabaho sa kalaunan upang may maipangtusto sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Tinulungan naman sila ng kaibigan ng kanilang ina na may-ari ng Barrio Fiesta sa Los Angeles na dati ring aktres na si Liberty Ilagan. Ipinasok nito ang kanyang ina at kapatid bilang kahera. Si Mark naman ay nagtrabaho bilang isang waiter. Sa kalaunay madalas na siyang kumakanta sa mga videoke bar upang mahasa pa ang kanyang boses. At isang araw ay napanood siya ng isang talent coordinator na si Ramil Ibarra. Humanga ito sa kanya at sakto pang naghahanap ito ng isang singer na pwedeng maging front act sa gaganaping pagtatanghal ni Sheryl Cruz sa California. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang karera ni Mark Tupas sa pagkanta. Nagsunod-sunod na rin ang kanyang mga gig bilang isang front act sa mga sikat na OPM artist na nagko-concert sa US. Siya ay sinuportahan ng kanyang magulang at mga kapatid. Madalas nga siyang pinapanood ng mga ito sa kanyang pagtatanghal. Nakilala naman ni Mark ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso na isang Phil-Am. Silang dalawa ay nahulog sa isa't isa at hindi nagtagal ay umuwi ng Pilipinas ang kanyang nobya. Kaya naman hindi napigil ni Mark ang kanyang sarili na sumunod pa uwi rito. At sa pagbabalik ni Mark Tupas sa bansa,
ay hindi naging mahirap para sa kanya na makahanap ng koneksyon sa music industry dito sa atin. Dahil nga medyo nakilala na siya bilang isang front act noong nasa Amerika pa ito. Kaagad niyang nakilala ang talent manager na si Manny Valera na siyang tumulong sa kanya upang makakuha ng break. Taong 1998 ay nakapaglabas siya ng album na pinamagatang Ikaw Lang. Sa pangatlong taon ng relasyon nila Mark Tupas ay unti-unti namang tumamlay ang pagmamahal sa kanya ng kanyang nobya na sa kalaunay naghiwalay din silang dalawa dahil natuklasan ni Mark na mayroon pala itong ibang lalaki. Pero dahil sa nangyari ay mas nakapag-focus si Mark sa kanyang karera sa musika. At sa di kalaunay nagbuo sila ng banda kasama ng kanyang mga kaibigan. Si Mark Tupas sa vocals, Nico Capistrano sa gitara, Sam Santos sa bass, Henry Abisami sa keyboard, at Mike Magalang sa drums. Ang bassist na si Sam ang utak ng kanilang banda. Ito kasi ang sumusulat ng kanilang mga awitin at halos nga lahat ng isinulat nito ay naging paborito ng kanilang mga tagahanga. Una muna nilang tinawag ang kanilang grupo bilang Rain Dance na ginamit nila sa mga gig. Subalit hindi naging madali para sa grupo ang kanilang panimula dahil may mga ilan sa kanilang pagtatanghal sa bar na umalis ang mga manonood dahil hindi pa kilala ang kanilang mga original songs. Sa katunayan nga ay ayaw na silang kunin ng mga bar na kanilang tinutugtugan. Halos panghinaan naman ng loob itong si Mark Tupas. Pero dahil sa payo ng kanyang lola ay hindi ito sumuko at nagtiwala siya na darating din ang araw na makakamit niya ang kanyang inaasam na tagumpay. Ang grupo ay nagdadaos ng maliliit na pagtatanghal sa iba't ibang lugar upang magkaroon sila ng exposure. Ang lola ni Mark Tupas ang numero 1 taga-suporta ng kanilang banda, ngunit pumanaw naman ito noong May 22 taong 2000. Kaya naman labis na nagdalamhati itong si Mark sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lola. Pero pinagsikapan niya na muling makabangon dahil alam niya na magiging masaya ang kanyang lola na matupad ang kanyang pangarap. Hindi nagtagal ay nagdesisyon sila na baguhin ang pangalan ng kanilang banda dahil palagi nagkakamali ang sambit ng mga MC sa tuwing tatawagin ang grupo nila. Dahil imbes na Rain Dance ay nagiging Regine Dance o kundi naman Raining Dance. Kaya sa kalaunay tinawag nila ang kanilang banda na Shamrock na mungkahi mismo ng ate ni Mark Tupas na nakuha sa isang diksyonaryo. Tumulong naman na makahanap ng mga gig ang bagong nobya ni Mark na si Christine. Ang ilan nga sa tinutugtugan nila ay ang Bedrock, Kalipay at kung saan-saan pa. Pero medyo humina naman ang rock music sa bansa kaya naman binago nila ang kanilang tugtugan at sinabayan ang bagong uso noon na alternative music. Napahanga naman nila ang isa sa mga opisyal ng estasyon ng radyo na Jam 88. Kaya naman ang grupo ay palaging iniimbitahan dito upang tumugtog. Hindi nagtagal ay tumulong sa kanilang banda ang bayaw ni Mark na si Andrew. Nagbigay ito ng $2,000 upang makagawa sila ng kanilang album. At noong November 2004 ay nailabas ng Shamrock ang kanilang debut album na pinamagatang Are You Serious? Na nirelaunch ni Belyata noong 2005. Dito nga nakapaloob ang mga kanta tulad ng Nandito Lang Ako, Alipin, Sana, Miss Serious, at ang cover song nila na naaalala ka ni Ray Valera. Maraming humanga at naging paborito ang kanilang awitin na Alipin na naging daan upang makilala ang Shamrock. Naging laman nga ito ng mga radio station. Pero lalo naman silang sumikat nang ipasa nila ang kanilang mga kanta sa GMA na labis namang nagustuhan. Kaya magbuhat noon ang kanilang mga kanta ay naging theme song ng mga teleserye at mga pelikula nito. Nakatanggap naman si Mark Tupas ng ₱1,000,000 nung sumali siya sa game show ni Alan Kay na K1 Million Videoke Challenge.
Pero sa kalagitnaan ng pamamayagpag ng Shamrock ay umalis naman sa grupo si Mark Magalang. Kaya naman pinalitan ito ng drummer na si Harold Heisen na isang propesor sa UST at mula sa bandang Gloryville na isang Christian band. Taong 2007 ay nakasama ang banda sa Kami Na Po Muna compilation album na tribute para sa Apo Hiking Society. Nasundan pa ulit ito noong 2008 ng isa pang compilation album para sa Apo na Kami Na Po Muna ulit. Sa kaparehong taon ay nilabas nila ang kanilang second album na pinamagatang Barkada. Ilan pa sa kanilang nailabas na album ay ang Ikaw Lang, ang self-titled na Shamrock noong 2010 at ang tribute album nila para kay Wency Cornejo na Legacy at tribute album noong 2012. Ang kanilang keyboardista na si Henry Abisamis ay nagpahinga sa banda noong 2009. Nagpatuloy naman ang grupo sa kanilang karera kahit 4 na lang sila sa banda. Pero paminsan-minsan ay sumasama pa rin itong si Henry. Noong 2015 ay inilabas ng banda ang album na pinamagatang Nakakabaliw bilang paggunita sa ika-10 anibersaryo mula noong magkaroon ang album ang grupo. Bakit nga ba umalis si Mark Tupas sa Shamrock? Noong 2022 ay maraming nagulat sa biglaang pag-alis ni Mark sa banda dahil wala talagang mag-aakala na sa hinaba-haba ng panahon ng kanilang kasikatan ay lilisanin pala niya ang kanilang grupo. Nag-migrate kasi ang pamilya nito papunta sa US, kaya naman kinailangan niya rin na doon manirahan. Dahil dito ay nagdesisyon siya na umalis sa grupo dahil alam niyang hindi na niya magagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang bokalista sa mga idadaos pang pagtatanghal ng kanilang banda. Nagpaalam si Mark sa pamamagitan ng isang post sa mismong FB page ng Shamrock. At dahil sa kanyang pag-alis ay nirekomenda naman ni Sam si Bradley Holmes bilang bagong bokalista nila. Hindi naman nahirapan itong si Bradley na mag-adjust sa banda dahil noon pa man ay nakaka-jamming na niya ang mga ito. Siya lang din kasi ang naiisip ng mga naiwang member na pwede nilang maging bokalista. Sa ngayon ay aktibo pa rin ang Shamrock sa musika. Samantalang si Mark Tupas ay doon sa US ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang singer. Hindi man nagsimula ang bandang Shamrock noong dekada 90 pero isa pa rin sila sa bandang nakasanayan natin dahil alam naman ng marami na noong kasikatan ng mga teleserye sa GMA ay palagi nating napapakinggan ang kanilang mga awitin na siguradong nagpakilig at nagpaindak sa ating mga batang 90s. Maraming salamat mga idol sa inyong pakikinig.